Mabilis ang kamay ni Claire sa paghablot sa suot niyang kwintas, kaya laking gulat niya nang mahulog iyon sa sahig. Nabigla siya kaya hindi agad siya nakapag-react. She was just quietly staring at the precious necklace on the floor when someone came to pick it up. Nung una, sapatos lang ito na puting sneakers ang nakikita niya. Then she moved her sight upward hanggang sa magtama ang mga mata nila ni Lucas. Mula sa kanya, lumipat ang tingin ng lalaki sa babaeng nanggagalaiti sa galit. Althea noticed that he twisted the necklace as he walked closer to Claire. His face was dark as the night and his eyes were filled with anger. Napaatras si Claire. Kalakip ang pagpapalit ng ekspresyon nito sa takot with a pinch of nervousness. Althea carefully watched. Kinakabahan siya nung itaas ni Lucas ang kamao nitong may hawak sa kwintas at malayang isinuntok iyon sa harapan nito. Napasigaw si Claire nang tumama ng malakas ang kamaong iyon sa pader, sa tabi lang ng kanyang ulo. Kitang-kita ni Althea sa mukha nito ang takot, kaba at pagkabigla. Her stepsister was completely stunned. "Kung hindi ka lang babae, masasaktan talaga kita." Iyon ang mga salitang narinig ni Althea mula kay Lucas bago niya napansin ang pagdapo naman ng kamao ni Henry sa mukha nito. Nalaki ang mga mata niya. Bahagyang nahilo si Lucas dahil sa pagkakatama ng matigas na bagay sa kanyang pisngi. Kainis! Masyado siyang nag-concentrate sa galit niya kay Claire kaya hindi niya napansin ang pagdating ni Henry bilang tagapagtanggol ng babae. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang sugat sa labi niya. No one have ever dared to punch him like that before. At least, not in the face. Not in his handsome face. So when he gained enough strength, madilim at matalim ang mga mata niyang tumingin sa kanyang kaaway. Paano nga ba niya ito naging kaaway? When in the first place, wala naman siyang atraso rito. Pinoprotektahan lang niya si Althea mula sa babaeng mas malaki pa ang sungay kesa kay Maleficent. Hindi dapat siya nakatikim ng ganti. Hindi niya deserve yon. Nanlisik ang tingin niya kay Henry, holding his fist and the necklace tight and clenching his jaw. May maliit na parte sa kanyang isip na nagsasabing palagpasin na lang niya ang ginawa nito. Subalit naghari ang galit at puot. Pakiramdam niya, kaya niyang tumapos ng tao noong mga oras na yon. Para bang tuluyan ng nabalutan ng dilim ang kanyang paningin. At sa mabilis na paraan, ipinahawak niya kay Althea ang mamahaling kwintas at sa kanya ibinato ang kanyang kamao sa mukha ng lalaking di hamak na mas masama ang ugali kesa sa kanya. Sa lakas ng pagkakasuntok niya sa mukha ni Henry, bumulagta ito sa sahig kasabay ng paghiyaw ng girlfriend nito. Hindi siya nakontento, hindi siya nagpaawat. Kahit na nakahiga na ito, kinuwelyuhan niya pa ito at muling sinuntok sa kabilang pisngi. "Tama na!" Narinig niya ang umiiyak na awat ni Claire, subalit lumabas lang iyon sa isa niyang tenga. "Tama na! Althea! Awatin mo siya!" That's it. Si Althea ang hinihintay niya. Ang pananakit niya kay Henry ay para sa mga pananakit ito kay Althea, kaya hindi siya makukontento hanggat hindi siya pinipigilan ng dalaga. Hindi na ito halos makadilat ng mata. Ngunit wala siyang pakialam. He's teaching him a lesson. A lesson that he'll be carrying throughout his life. A lesson that will make him realize whom he is messing with. A lesson that will make him regret every mistake he'll have done. "Lucas!" Finally, narinig na rin niya ang boses na hinihintay niyang marinig. He felt her hand over his shoulder and in a calm and soft tone she said, "Tama na yan." Her voice is a music to his ears. But most of all, it's a command that he can't disobey. He won't. Nagmistula siyang isang inosente na tumigil pagkarinig sa utos ng kanyang amo. Napatingin siya kay Claire na nooy takip ang bunganga habang umiiyak na pinagmamasdan ang nakahandusay na boyfriend sa sahig. She was helpless. Dapat lang. Tapos napansin niya ang suot nitong kwintas na sa stage ng function hall ay ginamit upang ipahiya ang mahal niya. It doesn't suit her well, he thought. Kaya naman lumapit siya sa babae nang hindi binibitawan ang kamay ni Althea. Tapos sinablot niya ang kwintas nang hindi halos ito namalayan. Claire's mouth opened in surprise when she finally noticed that something was taken from her. "Give it back to me!" Sigaw nito. Ngunit tila walang narinig si Lucas. Hindi lang niya si Althea palayo sa nagwawala, nag-aalala at hindi mapakaling masasamang tao. But then they stopped just before the end of the hallway. Hinarap niya ang isang trash bin doon
itinaas niya sa tapat niyo ng kwintas at bago niya iyon inihulog, ay sumulyap muna siya kay Claire. Lucas! Pagkahawa kami silang naglakad palabas ng function hall at nung mga oras na yon ay papunta na sila sa parking lot kung saan iniwan ni Lucas ang gamit nilang sports car. Okay ka lang? Tanong ni Althea. Itinigil niya ang kanilang paglalakad at hinarap niya ito. Though she haven't showed much reaction earlier, doon niya nakita ang pag-aalala sa mukha nito na sigurado siyang para iyon sa kanya. Gumiti si Lucas upang makita nito na siya ay ayos lang. Ipinakita nito ang kwintas sa kamay nitong hindi niya hawak. The darkness around them made the necklace prove its genuinity. Kumikinang ng napakaganda ang samot-saring mga bato niyon na para bang mga bituin nagtipon-tipon. Napakaganda, Lucas. Sambit ng dalaga habang nakikita niyang namamangha ang mga mata nito. Oo nga, ang ganda. Sagot ng isip niya. But he's not looking at the jewelry. He's properly staring her beautiful face, silently observing every inch and curve of it. Gaya ng alahas na hawak nito, ay kumikinang din ang mukha nito. Tiningala siya nito at nginitian, kaya na-distract ang pagkatulala niya. Pero sinira ng kapatid mo. Aniya, bigla ay naramdaman na naman niya ang mga pag-init ng ulo niya. Maayos naman to. Sagot ng dalaga sa mahinhing boses. Thank you ha. Hindi nga naging magandang resulta ng gabing to. But I must say that you made me happy. Sure ka? Hindi siya makapaniwala sa narinig at hindi rin niya inaasahang sasabihin ng dalaga ang ganoong bagay. He made her happy. I made her happy. Sana hindi lang yun isang panaginip. She nodded. Hindi ka ba nasaktan habang binubugbog ko si Henry? She shook her head. If it's painful to see him in that state, I should be the one screaming back inside. I should have stopped you just before you ever laid a fist on him. I should have thrown anger at you. Pero hindi, Lucas. Honestly, natuwa pa ang isip ko na makitang tinuturuan mo sila ng leksyon. Parang bumalik ako sa pagkabata. Nung araw na binubuli ako, tapos dumating ka para ipagtanggol ako. Thank you. I am really grateful. He just stared back at her beautiful face na hindi niya mapigilang pagmasdan. Hindi lang talaga niya kayang makita na nasasaktan ito, kaya naroon siya lagi. He can't keep her out of his sight. Isa pa, ginagawa niya ang pagpoprotekta rito ng buong puso nang walang hinahangad na kapalit. He's willing. He will always be. Overwhelmed ang pakiramdam niya, kaya wala siyang maisip na isagot sa dalaga. Kaya kinindatan na lamang niya ito. Binatawan nito ang kanyang kamay at bigla itong nagtakip ng muka. Stop it! Why are you always doing that? Anito, bahagya naman siya nagtaka, pero kalaunay, nakuha rin niya kung ano yun o bakit. Wala pa nga akong ginagawa eh. Natatawang saad niya habang sinusubukan niyang alisin ng kamay nito sa mukha nito. Ayoko! Mangiyak-ngiyak nitong saad. Ayaw mo nang, Althea, tumingin ka sa akin. Ayoko nga, bakit ba? Tuwang-tuwa naman ang binata sa nakikitang reaksyon mula rito noong mga sandaling iyon. Alam niyang namumula na ang mukha nito, gaya ng nakita niya nung nasa loob ito ng function hall pagkatapos niya itong kindatan. Babe, bigla na lang itong isinubsob ang mukha nito sa kanyang balikat. Yumakap ito sa kanya kaya amoy na amoy niya ang bango nito at ramdam na ramdam niya ang malambot nitong balat. It made him feel so good, so warm. Gumalaw ang ulo nito at inilitaw nito ang muka. Ikaw lang ang tanging lalaking gumawa nun sa akin. Buong puso niyang sinalubong ang titig nito. He couldn't help it anymore. Yumuko siya upang halikan ito ng buong puso namang tinugo ng dalaga. Malayo silang nakarating sa kanilang sasakyan at halos hindi pa din sila naghihiwalay. Pero lihim siyang nagngingit-ngit nang biglang tumunog ang sipi niya. He picked up the phone just to see Jacob's name and number on the screen. Sinagot niya yun habang matyagang naghihintay ang dalaga. Bakit ka napatawag? Pare, si Althea? Para bang humahangos ang boses nito mula sa kabilang linya. At first nagtaka pa siya kung bakit ito hinahanap ang dalaga. Dahil sa pagkakatanda niya, walang atraso si Althea rito. Ngunit sa kabila ng inis niya ay sinagot pa rin naman niya ito. Nandito, kasama ko. Diretso na kayo dito.
His forehead automatically furrowed when suddenly Sammy's voice interrupted the other line. Pakisabi kay Althea na nandito sa ospital si Darius. Pagkarinig niya yun ay nagbago agad ang facial expression niya. Nawala ang inis na nararamdaman niya at napalitan ng hindi maipaliwanag na pag-aalala para kay baby Darius. Iyak siya ng iyak kanina. Tinimplahan ko ng gatas, baka ako gutom lang. Pero pagkatapos niyang uminom, sumuka siya hanggang sa iba na ang kulay ng balat niya. Parang namumutla na yellowish. Papuntahin mo na si Althea dito para makausap ng doktor. Nag-aalala na tumingin siya sa dalaga na hindi alam ang nangyayari sa anak niya. Nung una ay nakangiti pa ito, ngunit nagsalubong rin ang mga kilay nito, marahil ay nagtaka sa paraan ng kanyang pagkakatitig. Then he tried to calm down. Sige, papunta na kami dyan. He put his phone down and started the engine. Sino yon? She asked with wonder just when he stepped on the gas. Sino Jacob? Isinugod sa ospital si Darius. Pagkatapos niyang sumagot, kinabig niya ang manibela at pinaharurot ang sasakyan. Wala pang 10 minuto ay nasa front parking na sila ng ospital. Hindi pa man niya halos na iaayos ang sasakyan, ay bumaba na ang dalaga at mabilis na tumakbo sa loob. Kung hindi pa niya alam ay umiiyak na ito sa labis na pag-aalala sa anak. Mabilis din siyang sumunod. Tuloy-tuloy siya sa PD ward kung saan nakakonfine ng bata. At habang naglalakad ng matulin, naroon sa loob niya ang kaba at pag-aalala para sa bata. Hindi man niya ito anak, ay napamahal na ito sa kanya. He noticed that their chemistry is undescribable. Na para bang nature na ng bata ang tumawa o ngumiti kapag kalong niya ito at kinakausap o nilalaro. That little friend is the sweetest person he have ever found. Kaya paano na lang kapag may nangyaring masama rito? Wala naman sana. Ani niya sa sarili. I'm his mother. Nalat na niyang kausap ni Althea ang isang doktor sa harap ng ward. Sa steel bench naman ay magkatabing nakaupo sina Jacob at Sammy na parehong mukha nag-aalala at kabadong-kabado. He stood beside Althea, caressing her shoulder just to make her calm. Napansin kasi niyang nanginginig ang mga kamay nito. I'm Dr. Maranan. Upon examining your child, we found out that there's a lack of oxygen on his blood and he's suffering from a type of hemolytic anemia called thalassemia. Mas marami ang white blood niya kesa red blood, kaya mahirap yon. Paano nangyari yun, Doc? When I'm always making sure that he's getting enough nutrients, especially from me, wala akong sakit at ginagawa ko lahat para hindi ako tamaan ng sakit. Tumangu-tango ang doktor. Therefore, it's idiopathic. That means the cause is unknown. Mga bata talaga na nasa 2 gulang pababa ang madalas na tamaan nito dahil mas mahina ang kanilang immune system. Thalassemia is a severe blood disorder. Narinig na ni Lucas ang sakit na yon. Hindi lang niya matandaan kung kailan. Basta, pamilyar iyon sa kanya. But for a less than 1-year-old baby like Darius, karapat-dapat lang nabigyan ng kaukulang pansin ang sakit ito. It's a serious illness that can put the baby in danger. So, what do we need to do? Umiiyak na saad ni Althea. He glanced at her with worry, habang hinihiling na sana ay walang masamang mangyari sa bata. Dahil kapag meron, siguradong mahihibang ito o mas malala pa roon. Right now, aasa muna tayo sa medicines, but a blood and marrow transfusion is recommended. We should also do a DNA test for you, the baby, and the father. Tumingin na doktor sa kanya ng panandalian. Siguro ay inisip nitong siya ang ama. Para malaman natin kung idiopathic ba talaga o genetic ang sakit niya at kung kaninong genes ang nagmamatch sa kanya. Mas mainam din kasi ang mismong parent ng donor. Sana nga siya na lang ang ama dahil hindi siya magdadalawang isip na magpa-DNA test at maging donor ng dugo at bone marrow ni Darius. Unfortunately, hindi siya. Kaya wala siyang ibang maibibigay na tulong kundi ang manatili sa tabi ng dalaga upang maging sandalan nito. Pero Doc, magkaiba kami ng blood type ng anak ko. Tugon ni Althea. Then the daddy. Tumingin na naman ang doktor sa kanya. Can be the donor. Anito, you can inform us once ready na kayo for DNA testing. There are nurses from time to time. Pwede niyo silang kausapin regarding sa condition ni baby. Maiwan ko muna kayo. Umalis ang doktor habang si Althea ay pumasok sa loob ng ward upang kamustahin ang anak. Tahimik naman si Lucas sa kanyang kinatatayuan.
Althea can't be a donor because she doesn't match with Darius' blood type. A DNA testing have to be done for both the parents and the baby, including the father. The father. Isa lang ang nasa isip niya noong mga oras na yon at nakadagdag sa pag-aalala niya siguradong ipapahanap na ng dalaga ang ama ng anak nito sa lalong madaling panahon. Saan siya lulugar pagkatapos? Aniya sa sarili. Malaman na kaya kung sino ang ama ng anak ni Althea? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!